Mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin at muli tayo na naman po ay sama-samang magpupuri, mananalangin para po sa ating prayer meeting at muli mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin at samahan niyo po ako sa pananalangin upang humingi po ng gabay, patnubay sa ating Panginoon throughout sa ating service po sa prayer meeting. Let's pray. Father, we thank you po, Panginoon, sa opportunity, sa pribilehiyo po na kami po ay mananalangin, makikinig po ng inyong salita, through preaching po. Help us, Lord, to be attentive in listening your word. Help us, Lord, to be profit spiritually, Panginoon. Pakainin niyo po kami spiritually. And help us, Lord, na ang aming puso at isipan, ang aming eyes ay nakafocus po sa inyo, Panginoon. Help us, Lord, to apply your word
to be a doer of your word, Father. And thank you, Panginoon, sa mga opportunity na ibinibigay niyo po sa amin upang makapaglingkod. We are not worthy, Father, but thank you po sa Panginoong Jesucristo, sa Kanya pong kamatayan, sa Kanya pong pagkalabing at muling pagkabuhay, Panginoon. We have the opportunity to serve you. Meron po kaming pag-asa, Panginoon. Thank you po sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para po sa aming kaligtasan. Dalangin ko po, Father, ang mga wala po na pauwi po, maybe may pasok pa po sila, galing po silang work. Guide them, Lord, protect them, and help them, Lord, sa kanila pong mga ginagawa. And dalangin ko po, kayo po ang mapuri, nasaan man po sila. And help us, Lord, to be a witness for Jesus. Tulungan niyo po kami na maglingkod po na ayon po sa inyong kalooban, ayon po sa inyong kaparaanan, Panginoon. Dalangin ko rin po, gabayan niyo po ang aming internet, mga wifi connection. Help us, Lord, to maging stable po ito sa aming pag-service po during prayer meetings sa Zoom. And help us, Lord, sa mga distractions po. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-focus lamang po sa inyo. Maraming salamat po sa mga taong ginamit niyo, Panginoon. Papuri po at pasasalamat sa inyong provision sa pagtuturo po sa amin ng mga dapat po namin gawin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magpasubmit. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na gawin po ang inyong kalooban upang magbigay po ng papuri sa inyo, Panginoon. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas na Diyos. Amen. At ngayon po ay dadako po tayo sa ating opening song na ihatid po ni Brother JR. Salamat po. Thank you, Brother FJ. So, magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magpasimula sa ating congregational singing. At gawin po natin ito bilang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. At para po sa ating first song, authored by Philip P. Bliss, 1875, let us sing Hallelujah, What a Savior. God, see my pardon, blood, save, and helpless we, spotless Lamb of God was he, so sa ating pag-aawitan. At ngayon po ay dumako tayo sa ating Bible reading. Balik ko po ang oras kay Brother FJ. Salamat, Brother JR. At ngayon po ay makipagbukas po kayo sa akin para po sa ating Bible reading sa John chapter 19 verse 30.
John chapter 19 verse 30. At basahin ko po ito sa Tagalog translation. Sabi po sa verse 30, kaya nang natanggap na ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, naganap na. Iniyuko niya ang kanyang ulo at ipinagtagubilin niya ang kanyang espiritu. Papuri po at pasasalamat sa pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon po ay dako naman po tayo para sa ating testimony time na meron po tayong privilege to share our experience throughout the week po or sa mga nangyari po sa buhay ninyo kung paano po kumikilos ang biyaya po ng Panginoon. Maaaring pong ito po ay blessing po or mga pagtuturo po na dapat po nating gawin. Maybe sa ating pong devotion, sa ating quiet time through the Word of God or maybe sa prayer po. And sa mga nais pong mag-testimony ay mag-unmute lamang po. Kung wala po, kayo po muna, Pastor. Sige po. Si Pastor po. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli ang ating pasasalamat sa Diyos sa patnubay niya sa prayer meeting na ito. At yun nga ang ating dalangin sa mga may kakayahan naman po sa internet. No, you can join us here sa Zoom. Nais ko magpasalamat sa Panginoon sa patuloy na gabay, patnubay niya po sa amin, sa aming pamilya at pagbibigay po ng provision ng mga pangangailangan na sadyang ang Diyos ang nagkakaloob. At yan po ay maaari po sa finances, sa emotions, intellectual, no? At higit sa spiritual. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay niya ng kaalaman at karunungan at kaunawaan sa kanyang salita. At kuminsan, dumarating yung mga pagkakataon na para bang naiisip natin nakakaiba ang mga nangyayari sa ating paligid. But still, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng wisdom, no? Para hindi tayo makapag-compromise sa mundong ating ginagalawan at sa katotohanan, no? At salamat sapagkat hindi hadlang ang emotion, kundi naroroon lagi ang kanyang salita sa mga bagay na nararapat po nating ipamuhay bilang isang Kristiyano, no? Bali ang principle natin ay nakabase lamang tayo sa salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay po ng kaunawaan at kaalaman na iyan na patuloy na ibinibigay niya at pinagkakaloob niya sa kanya pong mga anak. At salamat din sapagkat natapos na ang March at ito po ay April 1, no? Simula na po ito at April 19 ang anniversary po ng Iglesia. Salamat sa Panginoon sa 51st anniversary na ito na katapatan ng Panginoon na tunay na matapat ang Diyos. Tayo lamang po talaga ang nagkukulang at hindi nagiging matapat kuminsan at kadalasan. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat muli ay 51st anniversary po. Dalangin natin ang pagdiriwang po na ito. Padalangin po natin ang speaker, ang mensahero ng Diyos, ang lingkod ng Diyos na magdadala ng mensahe ng Panginoon at magiging challenge po sa bawat isa po sa atin ang mensaheng ito. At gayon din yung pagtanggap po natin ng mensahe, no? Ngayon pa lamang siguro kondisyon natin lagi ang ating sarili, no? Para sa pagpapakumbaba o papaano po natin patuloy na pahalagahan ang salita ng Diyos. Okay? So salamat sa Panginoon sa lahat ng ito. Salamat sa gabay niya, sa kalusugan, kalakasan. Mainit po. Kaya ingat po tayo lagi at uminom ng tubig, no? Itong ating kalusugan ay ating din pong ingatan sapagkat ito pong ating katawan ay hindi po atin, no? Meron pong nagmamay-ari nito, kaya responsibility po natin na ingatan po natin ang ating pong katawan. So, salamat sa Panginoon at bakasyon na next week. Medyo maluwag ng schedule ni Pastor ngayon pero next week pasukan na uli. So salamat sa Panginoon sa kalakasan at patuloy na pagbibigay po niya ng maganda at malusog na kalusugan sa bawat isa. Papuri sa Panginoon sa lahat po na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po muli. Brother FJ, thank you. Salamat po, Pastor. Narinig po natin ang prayer request ng MBC po para po sa upcoming church anniversary po natin, 51st
anniversary of Milagrosa Baptist Church, and dalangin po natin ang gagamitin po na speaker na si Pastor Gilbert po from GLBC, and we also pray din po for our spiritual condition na maging challenge po sa atin ng message. And yun nga po, remind po ni Pastor to be humble. And patuloy din po natin idalangin. Yung nabanggit po ni Pastor, ang weather po no mainit po. Pero salamat po sa Panginoon sa kanya pong pag-sustain sa atin. At sa mga nais pa pong mag-testimony, magbahagi po, gusto po ninyong i-share, you can unmute po yung mic. Thank you. Siguro po ako po muna kung wala po. Muna po papuri po at pasasalamat sa Panginoon sa kalakasan po and privilege and wisdom po. And nice ko po i-share na actually po thankful po, grateful po sa Panginoon sa kanya pong provision. And yun nga po, nasabi ko po kay Pastor and kay Ate May po na pinag-pray ko po na magstay po sa BJ, and ang galing lang po, ang amazing lang po kung paano po kumilos yung Panginoon. Kasi during exam po, nagpe-pray po ako kung ano pong gagawin ko sa bakasyon, na hindi po, unlike po last semester, nasa bahay lang po talaga ako, church, tapos more on cellphone po. Pero nag-pray po ako sa Panginoon during exam, Lord, ano pong gagawin ko na magpo-profit at makaka-glorify sa inyo. And nag-ask din po ako ng kahit work po na hindi po malalayo sa Kanya. And then, nung lumabas po ako sa exam po, I think pastoral administration po yun. Nakasalubong ko po si Sir JR. Sabi niya, oh Brad, kamusta ka? Tapos po, gusto mo ba mag-work? Kasi naghahanap kami po ng parang guard po sa BJ. And yun po, pinag-pray ko po. And then, nag-ask po ako kay Mama, sa inyo po, Pastor. And sinagot po ng Panginoon. And ngayon po, blessing po sa akin na matuto po, especially magpa-submit po sa mga dapat pong gawin, tsaka sa mga hindi po dapat gawin. And mas nagiging profitable po yung time ko dito. Especially po, malapit po yung library. Bali na ma-manage po kung anong time yung work po, gising po, tapos po yung tulog, anong oras ka mag-aaral. So, yung schedule po ngayon, very profit po siya, especially po sa time ko po dito. And isang blessing din po yung provision ng Panginoon. Tunay na nagsusustain po siya sa pangangailangan po natin, yung mga needs po natin. And thankful din po ko ngayon sa family ko, kay mama po, tsaka kay tito. And nakikita ko po yung pag-work ng Panginoon sa aming buhay po. And dalangin ko po ang kanya pong pag-iingat kay mama, tsaka po sa mga kapatid ko, and also kay lolo po, tsaka kay Tito Lo po sa bahay, do wala po ako doon. And yun po ang ginawa po namin nung Sunday. Nagplan lang po kami para sa Bible quiz. So sabi nila, oh start na tayo, basahin nyo na. So inati na po namin yung mga passages. I think tig 4 chapter po kami sa Matthew 13 po and Titus. So nag-advance reading na po kami, pero hindi pa po namin alam kung ano pong balak po ni Ate May. So maganda po na nakapag-advance na po kami. And yun nga po, nakapagbayad na rin po, so wala na pong magbaback out. And sana po mas mag-grow po yung relationship namin as we prepared po for the Bible quiz. Na yung goal po is maintindihan yung salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Word of God and paano po may apply sa ating life. And I think yun lang po. Looking forward din po sa mga gagawin pa po sa mga ministry na pagkakaloob po ng Panginoon. And papuri po at pasasalamat sa Kanya pong kabutihan, sa Kanya pong kahabagan po sa aking buhay. At sa mga nais pa pong mag-testimony, mag-unmute lamang po.
Kung wala na po, tayo po ay dadako na po sa preaching of God's Word na ihatid po sa atin ni Pastor Wally. Salamat po. Salamat, Brother FJ. At ngayon po ay magandang gabi po muli sa ating lahat. Ay share ko lamang po sa screen ang ating pag-aaral. Dahil po sa panahon ngayon na Holy Week, ay ang ating pag-aaral po ay patungkol po sa isa sa mga wika po, no, na 7 wika o iba sinasabi 8 wika. Depende po sa paniniwala, sa view ng isang tao. Ito pong tetelestai, no? At nabanggit po kanina at nasabi po ang talata po sa John chapter 19 verse 30. Okay? So tingnan po natin ito. Ito ay very familiar po sa ating lahat at ngunit napakalawak po ng salita ng Diyos at hindi po natin kino-question ang salita ng Diyos kahit na ilang libong beses natin narinig ang mga talata na iyan, ang mga pag-aaral na iyan, still yan po ay salita ng Diyos. So John chapter 19 verse 30, kung mapapansin po natin sa John chapter 19 ay meron pong tatlo, no, ina-included po, no, sa chapter 19 na ito na kasama doon po sa huling wika ng ating Panginoong Hesukristo. At isa na nga ito na tetelestai. So bilang panimula, binigkas ng Panginoong Yesus ang isa sa pinakamalakas na pahayag sa kasaysayan, no? Isa sa napakagandang maririnig po natin. Naganap na. Yung iba ay bayad na, paid in full. It is finished, it is completed sa ibang mga talata. So ang salitang ito ay nagpapatunay ng kanyang labis na pagdurusa sa krus na nagpapahiwatig naman ng pagkumpleto ng kanyang misyon sa pagtubos ng ating mga kasalanan, no? Hindi po talunan ng ating Panginoon. Hindi niya sinabing I am finished, no? Sabi diyan, it is finished. Tetelestai, yan ang bigkas po ng ating Panginoon. At yung binigkas ng ating Panginoon ay katotohanan na iyan ay magmula noon hanggang ngayon. Ang ating Panginoon, yung kanyang natapos doon sa krus, nagpapatuloy po iyan. Yung epekto po niyan ay patuloy na nararanasan po at nangyayari. So ang deklarasyon ito ay hindi isang sigaw ng pagkatalo, kundi isang pagpapahayag ng pagkakumpleto, katuparan at tagumpay. Okay? Tandaan po natin, hindi po ito pagkatalo. Maraming sumasalungat po patungkol dito sa binigkas ng ating Panginoong Hesukristo, no? Sila yung mga hindi naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao, kaya hindi sila naniniwala patungkol po sa deklarasyon na ito. So lahat na kailangan para sa kaligtasan ng sangkatauhan ay natupad na. Ang utang ng kasalanan ay nabayaran ng buo at ang hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao ay naalis na, yung barrier dahil sa kasalanan, di ba? Inuwan na ng ating Panginoong Hesus, pinagbayaran na doon sa krus, no? Pero yung iba naman sinasabi, it is finished, naganap na lahat daw ng prophecy. No, hindi. Hindi ito tumutukoy sa kalahatan ng propesiya sapagkat marami pang mga propesiya ang hindi pa nangyayari. Pero patungkol po sa kabayaran ng kasalanan, so ito po yung sinabi po niya, it is finished, paid in full. Para sa mga mananampalataya, ang pahayag na ito ay may malalim na kahalagahan, no? Napakagandang isipin po nito. Lagi nating aalala-alahanin ang kagandahan po ng pagkakabigkas na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Nangangahulugan ito na ang gawain ng pagtubos ay kumpleto na at tayo ngayon ay nabubuhay sa resulta ng natapos na gawain na ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin wala nang kinakailangan pang gawin na idagdag pa patungkol doon kasi ito ay sadyang gawa lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi magagawa ito ng ibang tao, di ba? Tanging Diyos lamang na nagkatawang tao, tanging matuwid lamang ang makagagawa na ito na mabayaran ng kompleto ang ating mga kasalanan. Kaya wala na pong
kinakailangang idagdag pa sa natapos na gawain ng ating Panginoon. Okay? Kasi may mga ganyan pong mga tao. Minsan may natanong ako sa Bible study. Minsan natanong ko, sabi, nananampalataya ka ba na si Kristo ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan? Ang sagot niya ay, hindi pa po, pastor, kasi parang may kulang pa po ako na dapat gawin, no, para tanggapin siya at manampalataya kay Kristo. Nakita niyo yung mga ganung sagot, no? Nakakagimbal na sa kabila ng mga katotohanan na nabasa natin or naituro sa Bible study patungkol sa Panginoong Kristo, may mga tao pa rin na pilit na sinasarado ang kanilang isipan patungkol sa biyaya na ito na matatanggap, no? Pilit na inilalagay pa rin ang kanilang sarili doon sa lugar na kinakailangan meron siyang gawing ambag para doon sa kaligtasan. Ba? Nakakalungkot na malinaw ang salita ng Diyos patungkol sa biyaya, ngunit ang tao gusto niya, ito ang aking gagawin. Okay? So itong tetelestai, kumpleto po ito, gawa po ito ng ating Panginoong Hesukristo. So ang ating kaligtasan, tagumpay at pagkakasundo ay nakapundasyon sa natapos na gawain ito. The finished work of Christ. Pagsigaw niya ng tetelestai. Okay? So tingnan po natin itong talata. Sabi, nang matanggap na ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na. Iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. No? Yung salita lamang pong naganap na. Yun lamang po ang ating pag-aaralan po sa oras na ito. No? At meron tayong 3 puntos. No? Medyo lumagpas tayo, 2 puntos lang lagi. Pero lumagpas tayo ng 3 puntos para maibigay po natin ang nilalaman po ng sinasabi po ng talata or nung phrase na naganap na or it is finished. Itong tetelestai ay alam natin, naririnig nyo, no? Merong isang content creator ba tawag doon, isang nagpapahayag ng salita ng Diyos, no? Na ang kanyang title or yung kanyang pangalan na inilalagay ay tetelestai, no? At marami siyang nagpapahayag at salamat sa Diyos kasi isa siya sa ginagamit ng Panginoon para patuloy na maipahayag ang salita ng Diyos. Ibig sabihin ay it is finished, sa ibang talata, it is completed, paid in full, naganap na, natapos na. No? Kahit na ano pa man dyan, isang ibig sabihin, natapos na gawain ng ating Panginoong Hesukristo ito. Perfect tense po ito. Alam niyo po ba yung perfect tense? Yung katotohanan na ang kamatayan sa krus ng Panginoong Hesukristo yung ay merong permanenteng epekto na magtatagal ng walang hanggan. Natapos yan ng kumpleto doon sa cross at yung epekto niyan, no, nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa hinaharap na walang hanggan, no? Matagal ng taon, 2,000 taon na ang nangyari. Pero yung pagiging kumpleto niyan, pagiging natapos niyan, pagiging pagbayad niyan, no, ay nagpapatuloy. Ibig sabihin, wala na talaga tayong nararapat pang gawin para idagdag diyan sa pagbayad sa ating mga kasalanan. Kasi kumpleto at sapat na ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa katunayan, yan ay katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Okay? So sumasalamin ito sa 3 katotohanan ng kanyang ginawa na kumpletong pagbabayad. Ganap na isa katuparan at katagumpayan. Ano yung mga iyon? No? Makikita natin yung 3 na ito sa ating puntos. Una, sa sinaunang panahon, ito ay tumutukoy sa pagsusulat sa mga resibong nakabayad na ng kumpleto. No? Kung yung mga utang nila na binayaran niya kapag nakumpleto na ang pagbabayad nila, sila ay natutuwa. Sabi na, tetelestai, bayad na ang kanilang mga utang. Okay? Isa yan sa pamamaraan ng paggamit ng Griegong salitang ito. Ikalawa, sa mga korte. Ito ay ginagamit upang ipahiwatig na ang isang parusa ay ganap ng naisakatuparan. Ibig sabihin, nabayaran na ang hustisya. Okay? Isa iyan sa nagagamit na phrase, tetelestai. Okay? At ikatlo, sa militar.
Ito ay ginagamit na nangangahulugan ng katagumpayan ng isang misyon. Mission accomplished. Okay? So, makikita natin ito kung paanong ito ang inilalarawan ng salita na binigkas ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi diyan sa unang puntos natin, base nga doon sa tatlo na nabanggit natin kanina, ang kabayaran sa kasalanan ay kumpleto ng nabayaran. Okay? It is finished. At kung mapapansin po ninyo sa John chapter 19, no? Bago iyan sa verse 28, no? Wala dito pero makikita nyo sa verse 28, merong sinabi doon na after this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst. No? Ibig sabihin, yung natapos na ito, yung naganap na ito, bago pa man siya, no? So, sumagsalita or sumagsabi ng nauuhaw ako. Okay? Bago pa man siya magsabi. Ang kakompletuhan ng kabayaran ng kasalanan. Bago niya inumin, no? Yung hiningi niya na sabi, I thirst. Okay? But in order sa pagbigkas, okay? Sa wika na ito, no? Pagbigkas niya sa natapos na gawain, in order, mauuna yung I thirst, then then it is finished. Pero sa katotohanan, makikita natin sa verse 29, yung salitang accomplish, perfect tense din uli yun ay tumutukoy na tapos na, nabayaran na yung nararapat bayaran. Okay? Bakit siya nagsalita ng items? Sabi, to fulfill the scripture. Okay? So, tingnan natin itong una natin. Ang kabayaran sa kasalanan ay kumpleto ng nabayaran. Ang deklarasyon ay nagpapahiwatig na ang pangangailangang kabayaran para sa kasalanan ay ganap ng nabayaran. Sino lamang ba ang makagagawa niyan? Ano ba ang pinaka-issue sa lahat ng yan? Ano ba ang pinaka-problema? Di ba? Pinaka-problema dito, pinaka-issue ay kasalanan. At walang taong makababayad niyan, kundi isang taong matuwid lamang. Ngunit walang matuwid sa tao. Sinasabi ng Biblia, tanging ang Diyos ang matuwid. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay Diyos na nagkatawang tao. Matuwid na nagkatawang tao para mabayaran ang ating mga kasalanan. So isa sa makikita natin dyan na natapos na gawain ng ating Panginoong Yesus, it is finished, naganap na, kumpleto ng nabayaran, kasalanan ay yung pagtubos, redemption. Ba? Ephesians 1:7 sabi, nasa Kanya'y meron tayo ng ating katubusan. Pansinin po ninyo, sa Kanya tumutukoy sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng Kanyang dugo. No, yung pagtubos na ito tumutukoy, wala nang ibang by means, wala nang ibang pamamagitan, wala nang ibang pamamaraan, kundi lamang doon sa Kanyang dugo. Ibig sabihin, pointing back to the cross. Yung natapos na gawain ng ating Panginoon, yung pagbabayad niya sa ating mga kasalanan. Itong dugo na ito ay tumutukoy doon sa espiritual na kamatayan na nangyari or naganap doon sa cross sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ang isa rin sa wika ng kanyang binanggit diyan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nasa mga oras na iyon, ito yung nangyayari. Pinagbayaran niya ang pagtubos or tinubos niya ang kasalanan natin. Kaya nga, sabi niya dito, it is finished. Ang pagtubos sa ating mga kasalanan ay naganap na. Natapos na. It is completed. It is finished. Tetelestai. Okay? Kaya itong Holy Week, marami na naman ang magpapapako. No? Buti kung tunay na pako. No? Kahit tunay na pako pa ang kanilang ipako sa kanilang mga paa at kamay, still, no? Still, wala itong pakinabang, no? With regards doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa? Yung kumpletong kabayaran sa ating mga kasalanan, yung pagtubos ng ating Panginoong Yesus, nagbigay daan ito para tayo ay maipagkasunto sa Diyos, na mai-reconcile tayo sa Diyos. Di ba?
Dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nahiwalay. At sa pagkakahiwalay na yan, ito'y magdadala sa atin doon sa walang hanggang kapamakan. Dahil ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. Ang puot ng Diyos ay nasa atin, yan ang magdadala sa impyerno sa atin. Ngunit sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, it is finished. Yung barrier, no? Yung barrier, no? Na humahad lang sa atin upang umugnay sa Panginoon, upang magkaroon ng relasyon sa Diyos, ay nawala na. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus ang nag-reconcile sa atin sa Diyos Ama. Diba? Sabi sa Ephesians 2:16, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus. Pansinin niyo uli, nandoroon na naman, sa pamamagitan ng krus. Kailan nangyari yan? Pointing back to the cross. Pointing back to kung ano yung natapos ng ating Panginoon. Okay. Sabi, nasa kanya'y pinatay ang pagkakaali na wala na. Okay? Yung barrier na iyan, yung relasyon ay muli ay nagkaroon ng tamang relasyon dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa? Forgiveness. Ano ba yung forgiveness sa Tagalog? Kapatawaran, sabi ng iba. Pero the truth is, ang forgiveness ay pag-aalis ng kahatulan. Okay? Pag-aalis ng kahatulan. Bakit inalis ng kahatulan? Kasi yung hatol para sa atin, dahil sa ating mga kasalanan, ay kinuha na ng ating Panginoong Jesucristo. Napunta sa Kanya yung hatol na yon. No? Ang hatol para sa kasalanan, pinagbayaran niya yon doon sa cross. Kaya itong kabayaran ng kasalanan ay kumpleto ng nabayaran. Yung inaihatol sa ating Panginoong Yesus, hindi na yan maihahatol pa sa iba sapagkat kinuha na yan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo ay nakipag-isa, ibig sabihin, nanampalataya tayo kay Kristo. If we are in Christ, yung hatol na iyan, no, na magdadala sa atin sa impyerno, okay? Yung hatol na iyan ay nakuha na or kinuha na ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus. Hebrews 9:22 sabi, at ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Kailan nabuhos ang dugo? Ibig sabihin, kailan nangyari yung kamatayan na iyon? Doon yun sa cross, kung saan ang ating Panginoong Yesus ay nagbayad para sa ating mga kasalanan. Pinagbayaran niya ang mga kasalanan natin na wala naman siyang kasalanan at kailanman hindi siya magkakaroon ng kasalanan. Salamat sa Panginoon. Tetelestai. Ang kabayaran sa kasalanan ay kumpleto ng nabayaran. Anong katibayan nito? Ang katibayan, yung talaan ng ating mga kasalanan ay ipinako sa krus. Pastor, paano ipinako? Pansinin natin sa aklat ng Colossus chapter 2 verse 14. Sabi diyan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Ang katibayan ng ating mga kasalanan na pinagbayaran ng ating Panginoong Jesucristo, kumpletong binayaran ay ang cross. Ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang katotohanan, tayo ang ipinako doon. Diba? Makikita natin sa krus ang ating Panginoong Jesucristo at doon makikita mo ang ating kasalanan. Ang ating mga kasalanan ay nagdulot ng malaking pagkakautang na hindi natin kailanman kayang bayaran. So nabayaran na ng buo ang nararapat na kabayaran para sa kasalanan. Wala nang dapat pang bayaran. Okay? Kaya nga sabi, tetelestai. Paid in full. Ano pa ang maibabayad natin? No? Hindi natin kayang bayaran nga eh. Paano natin mababayaran? Ba? O wala tayong kakayahan na bayaran ito. Salamat sa ating Panginoong Jesucristo na nagbayad ng ating mga kasalanan ng kumpleto. Walang labis, walang kulang. Okay? Tetelestai. Pangalawa,
isa sa makikita natin na ginawa ng ating Panginoong Yesus with regards sa word at tetelestai, ito ay ganap na naipatupad ng matuwid ang hustisya. No? Yes, ang Diyos ay pag-ibig. Yan lagi ang sinasabi ng marami. Diba? Yan ang sinasabi lagi ng iba. Diyos ay pag-ibig, kaya sila umaasa. Inaakala nila na ang Diyos ay pag-ibig, kaya walang mapupunta sa impyerno, walang mapupunta sa walang hanggang kapahamakan. Yan lagi ang thinking nila. Pero sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos din naman ay Diyos ng hustisya. Ang kasalanan na nagawa sa kanya ay nararapat na pagbayaran. Diba? Kaya ito yung isa makikita natin sa tetelestai. Merong hustisyang nabayaran. Merong hustisyang na-serve nung ang ating Panginoong Yesus ay naroroon sa krus. Sabi, naging sapat at katanggap-tanggap ang ginawang pagbayad ng Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan. Ang hustisya ng Diyos ay naipatupad ng matuwid. Okay? Naipatupad ng matuwid. Okay? So, justification ang makita natin dito. Ganap na naipatupad ng matuwid ang hustisya. Isa sa natapos na gawain ng ating Panginoong Yesus, no, ay ang pagbibigay katuwiran. Inaring ganap. Justification. Okay? Made righteous. Okay? Sa Romans chapter 5 verse 9 sabi, lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nakita niyo yung salitang sa pamamagitan ng kanyang dugo? Di ba? So itong katuwiran na ito, itong justification na ito, hindi talaga ito gawa ng sino man o kahit na sinong tao. Ang ating Panginoong Yesus lang ang gumawa nito. Pag sinabing ganyang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tumutuko yan, tumuturo pa rin yan doon sa cross, doon sa ginawa ng ating Panginoon. Diba? Kaya, paano tayo magiging matuwid sa ating sariling gawa? Paano tayo magiging matuwid o magkakaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos sa ating sariling gawa, sa ating sariling kabutihan? Wala. Kasi ang ating katuwiran ay inalintulad dito sa maruming basahan. Di ba? Ngunit ito makikita natin, justification. Tamang relasyon sa Diyos. Nagkaroon tayo ng tamang relasyon. Justify, inaring ganap, no? Sa pamamagitan lamang ng kamatayan ng ating Panginoong Yesus doon sa cross. Kaya sabi niya, it is finished. Ganap na, no? Yung hustisya para dito. Tinanggap na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa lahat ng kay Kristo, justified na. Di ba? Napakaganda. Yun talaga yung biyaya. Yun talaga yung grace. Sa pagpapatuloy ng talata sa verse 9, sabi, sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailan tayo maliligtas? Ma? Ito yung future na sinasabi, yung puot ng Diyos. Puot ng Diyos ang tinutukoy diyan eh. Kasi yung puot ng Diyos magdadala sa isang tao sa impyerno. Ngunit sabi diyan, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, dahil tayo inaring ganap ng Panginoong Jesucristo, dahil tayo ay may tamang relasyon na sa Diyos dahil kay Kristo, sabi diyan, maliligtas na tayo dun sa puot ng Diyos sa hinaharap na iyan. Okay? Dahil yung puot ng Diyos, kinuha ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, lahat ng wala kay Kristo, lahat ng hindi mananampalataya kay Kristo, nananatili ang puot ng Diyos na ito. Diba? John chapter 3 verse 36, makikita natin, nabuhay pa ang isang tao, nag-enjoy pa dito sa mundo ang isang tao, successful ang isang tao dito sa mundo, ngunit wala siyang Kristo, ang puot ng Diyos ay nasa kanya. Nananatili sa kanya. Kaya hindi pa natin pagpapasalamat niyan. No? Nung sumigaw ang ating Panginoong Yesus ng it is finished, isa sa natapos niya dyan is justification. Inaring ganap tayo, ginawang matuwid upang magkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos. Dahil yung relasyon na iyan ang nawala doon sa Garden of Eden, yung katuwiran.
Isa pa, sa ganap na naipatuwad naipatupad ng matuwid ang hustisya, propitiation. No? Ano ba yung propitiation? Ito yung ginawa ng ating Panginoong Yesus. Kasiyasiyang ginawa niya ito na katanggap-tanggap sa Diyos. No? Sapat at katanggap-tanggap ang kanyang ginawa. Ibig sabihin, hindi nagkulang. Ba? Walang balanse. Hindi nagkulang. Kumpleto niyang ginawa ang pagbayad sa ating mga kasalanan. Sabi sa Romans 3:24 hanggang 26, pero in verse 24 na lamang ang ating basahin. Sabi, palibhasa'y inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Doon na naman yung salitang sa pamamagitan ng pagtubos. Diba? Kung mapapansin natin, lahat ng ito gawa lamang ng ating Panginoong Hesukristo. Itong kasiyasiyang handog na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya yung tanging handog, no? Na magbibigay sa atin ng kaligtasan. At yan ay ang ating Panginoon. Yung hustisya para sa kasalanan ay kumpletong naganap, nangyari, at napagbayaran doon sa cross. At ang ating Panginoong Yesus ang gumawa ng lahat ng iyan. Okay? Napakaganda nitong word na to, propitiation. Okay? Hopefully, maalala nyo lagi ang isa sa natapos na gawain ng ating Panginoong Yesus. Ano pa? Sanctification. Ano yung sanctification? No? Pinaging banal. Okay? Itong pinaging banal to yung positional sanctification na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross. No, na ang lahat ng mga nakay Kristo ay iniwalay niya sa sistema ng mundo, sa kasalanan, di ba? At sa paghihiwalay na yan, meron ng direksyon na patutunguhan ng isang mananampalatayang nakay Kristo. Saan na? Ang direksyon patungo sa Diyos. Kaya nga yung mga gawa ng isang mananampalataya should be sacred, no? Should be holy. Be ye holy for I am holy, sabi ng ating Panginoon. Na sometimes ay lumalakad tayo, kumikilos tayo ng walang kabanalan. Diba? But in position, sa positional, tayo ay sanctified. Tayo ay hiniwalay na. Okay? Patungo sa Diyos. Ibig sabihin, ang buong kabuuan natin, mula ulo hanggang paa, maging ang kaloob-looban natin ay para sa Panginoon. No, katulad ng mga saserdote na nagsisilbi sa templo. Ang kanilang gawa ay para lamang doon sa templo, para sa Panginoon. Tayo rin naman, no? Sa panahon natin ngayon, tayo ay mga saserdote, no, matatawag, no? Sinasabi sa aklat ng Pedro, kung kaya ang ating mga gawa ay nararapat na sagrado. Okay? Sanctification, Colossians 1:22. Gayon may pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kanyang laman. Sa pamamagitan ng kamatayan, nakita niyo na naman yung salitang yon. Sa pamamagitan ng kamatayan. Kailan nangyari yan? Saan nangyari yan? Doon sa cross. It points all the way back to the cross sa ating Panginoong Jesucristo. Parang walang magmalaki na sinuman na ang isang tao ay banal dahil sa kanyang kabutihan, dahil sa kanyang ginagawa, no? Nagfi-feeling banal, hindi. Ang sanctification, ang kabanalan or pagiging banal, sanctified, set apart once, ay galing mismo sa ating Panginoon. Siya ang nagbigay nito. Siya ang gumawa nito para sa atin. Recipient lamang tayo. Okay? Bakit niya ginawa ito? Sabi, upang kayo iharap na mga banal at mga walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. May purpose kung bakit niya ito ginawa para sa atin. Dahil ang Diyos ay banal, nararapat na ang kanyang mga anak ay maging banal. At yan ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa cross. Ano pa? Cleansing. No? Cleansing, paglilinis, pagiging dalisay. Isa sa natapos na gawain ng ating Panginoong Yesus ay ang cleansing, pagiging dalisay. Nalalaman ng Diyos na tayo, bagamat tayo ay nakikristo, ay magkakasala pa rin tayo, di ba? Kaya nga humingi tayo ng tawad sa Panginoon. And at the same time, humingi tayo ng paglilinis.
Alam ng Diyos iyan. But positionally, yung cleansing na yan, nangyari na doon sa cross. No? Titus 2:14, sabi, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Sabi niya, malinis niya sa kanyang sarili. Kailan nangyari yon? Doon sa cross. Nangyari yan at binigay sa atin ng Panginoon ang paglilinis na iyan. Na tayo ay nilinis na niya sa ating mga kasalanan. Okay? Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pa nagkakasala or hindi ka na nagkakasala pa rin po tayo mga kapatid. Okay? Pero huwag maging abuso. No? Huwag nating i-abuse yung grace na ating natanggap mula sa Diyos. Yung grace kasi nagtuturo sa atin ng tama, no? Nag-grace kasi nagtuturo sa atin ng katuwiran. Okay? Hindi ito nagtuturo ng lisensya para sa kasalanan. Sa katibayan na ito, na yung hustisya ay naging ganap na iserve ng maayos at matuwid ang hustisya. Romans 8:1. Ano yung sabi? Ngayon, ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Di ba? Dahil sa natapos na gawain ng ating Panginoon, lahat ng nakay Kristo, no, na-serve na yung hatol na iyan, yung hustisya na yan doon sa ating Panginoon. Yung hustisya para sa kasalanan, nasa Panginoong Jesucristo. Kinuha niya na yan more than 2,000 years ago. Kaya lahat ng nakay Kristo, sabi diyan, wala nang anumang hatol. No condemnation for those who are in Christ Jesus. Diba? Tao namumuhay pa sa self-pity No? Huwag na. Natapos na gawain na yan ng ating Panginoon. Walang dobleng parusa, no? Para sa lahat ng pinalaya ni Kristo. Walang dobleng parusa. Yung pinagbayaran ng ating Panginoong Yesus, pinagbayaran na ngayon. Okay? Tayo ay nagkasala sa harap ng isang banal na Diyos. Ngunit si Jesus ang pumalit sa atin at pinasahan ang buong parusa. Dapat tayo iyon. No? Dapat tayo maipako sa krus. Okay? At pag tayo ay naipako sa krus, diretso sa impyerno dapat tayo. Kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Pero inako ng ating Panginoong Yesus para tayo ay maligtas. Okay? Yung hustisya para dito ay tunay na na-serve. Okay? Na isakatuparan. Isaiah 53 verse 6 sabi, tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. At, ano sabi? Ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Ganyan din sinasabi sa aklat ng Pedro. Okay? So, ang ating mga kasalanan ay tunay na nagkaroon ng hustisya. No? Sapagkat ang ating Panginoon ang kumuha ng hatol na iyon. Yung hustisya ay kanyang tinanggap. Tagumpay laban sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Ikatlong puntos natin. Tetelestai, ibig sabihin, victory. Tagumpay. Okay? Saan katagumpay ito? Sabi, natupad na ang layunin at nakamit ang tagumpay laban sa mga kalaban, kasama na rito ang kamatayan. Napanalunan na ang labanan ng ating Panginoong Jesucristo. Natalo na ang kaaway. Kaya victory in Jesus, 'di ba? May awitin na ganoon, victory in Jesus. No. Sa tagumpay na ito makikita natin sa pagsigaw ng ating Panginoong Yesus ng Tetelestai. Nandoon na tayo sa bagong tipan. Ibig sabihin a new covenant, no? Bagong tipan hindi ibig sabihin yung Old Testament, New Testament, no. Ito yung bagong tipan. Wala na yung pag-aalay pa ng mga hayop. No, ito ay nagbigay sa atin, no? Nagbigay sa atin sa ginawa ng ating Panginoong Yesus, nagbigay ito ng katagumpayan sa atin. Na ang tanging kailangan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Nandito na tayo sa bagong tipan. A new covenant, sabi sa
1 Corinthians 11:25. At gayon din naman, hinawakan ng saraw pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom at pag-aalala sa akin. Isa sa natapos na gawain ng ating Panginoong Yesus ay mailipat tayo sa bagong tipan na ito. Okay? Sa tipan na ito, tanging ang ating Panginoong Yesus ang kailangan natin. Tanging ang ating Panginoong Yesus naroroon ang tagumpay. Ano pa? Victory in the angelic conflict. Ba? Alam natin merong away, merong digmaan na matagal ng panahon between the angelic conflict na ito. At sapagkat tayo ay na kay Kristo, kaaway natin itong mga to. Hindi natin kakampi itong sa kadiliman na ito na pinangungunahan ng dyablo. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatwid ay ang ating pananampalataya. So makikita natin, all believers are overcomers. No? Victorious dahil sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya wala nang magagawa pa ang mga kampo ng kadiliman na ito sa ating buhay. Magagawa lang yan, sirain ka. Diba? Ang magagawa lang yan, bigyan ka ng duda. No? Pero pag ikaw ay grounded, no, sa salita ng Diyos, grounded ka sa gospel, grounded ka sa scripture, okay? Walang magagawa ang mga iyan. Remember, ang ating Panginoong Yesus, yung siya ay tinukso, ano ang kanyang sinabi? It is written, it is written, it is written. Okay? Ang salita ng Diyos, ang ating panlaban. Victory in the angelic conflict. Victorious ang lahat ng mga mananampalataya dahil kay Kristo, an overcomer. No? Natapos na gawain ng ating Panginoon. Guluhin ka man ng mga kaaway, remember this. Okay? Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus ang lahat. Isa pa, bigyan natin para 10. Okay? Peace with God. Ba? Yan ang isa sa ginugulo ng kaaway sa atin. No? Inaalis yung ating kapayapaan. No? Remember, you are in Christ. No? Romans chapter 5 verse 1. Yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Peace with God. Hindi ka pwedeng magkaroon ng peace of God kung wala kang peace with God. Dahil yung peace with God na yan, nangyari yan all the way back to the cross. Okay? Ang ating Panginoong Yesus, okay, sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagsigaw ng Tetelestai, ang Prince of Peace ay nagkaloob ng kapayapaan sa lahat ng nakay Kristo Jesus. Yan ay isang tagumpay. Ha? Meron kang kapayapaan. Makikita natin yan kung ikaw ay nakay Kristo Jesus. Okay? So anong katibayan na tayo ay tagumpay, victorious, no? Ang ating Panginoong Yesus ay dumating at nagkatawang tao. Ano yung layunin? Upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Mga kapatid, salamat sa Diyos. Isa tayo sa mga nahanap ng Diyos at iniligtas niya. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi all-knowing ang Diyos. No? Iba kasi sinasabi, bakit kayo nahanap? Hindi ba alam ng Diyos? No. No? Sinasabi lang dito yung talagang kalagayan natin na tayo ay lost, nawawala. No? Kung binasa natin kanina, para tulad tayo ng isang tupang naliligaw. Okay? Ano pa? Upang sirain ang mga gawa ng dyablo. Katibayan ito, no, ng ating Panginoong Yesus ay victorious dun sa cross. Sa atin din naman sa buhay natin, no? Gawin man yan ng iba, ng mga kampon ng kadiliman or mga ng kasamaan, remember, we are in Christ. 1 John 3:8, ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Tapos na. Napagtagumpayan na ng ating Panginoong Yesus ito. Kamatayan man yan, kasalanan man yan, o kahit na ano pa man,
napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya panindigan natin, no? Tayuan natin yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Panampalatayanan natin ang kanyang ginawa sa ating buhay. Sa bilang pagwawakas sa hamon, ang Tetelestai ay nagpapahayag ng kaganapan ng gawaing pagtubos ni Kristo. Wala nang kailangan idagdag pa. Lahat ng kailangan para sa kaligtasan at tagumpay ay naisa katuparan na. Okay? So never attempt, do not attempt na magdagdag pa dun sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Okay? Remember, ginawa na ito ng Diyos, natapos na ito. Nang sumigaw ang ating Panginoong Hesus ng Tetelestai, kasabay niyang idineklara ang na utang na kompletong nabayaran. Yun yung point number 1 natin na nakita. Dalawa, hustisyang sapat na natanggap. Okay? Yung sa point number 2 natin. At ikatlo, tagumpay na napagtagumpayan. Tetelestai. No? Nangyari ang lahat ng ito nang sumigaw ang ating Panginoong Hesukristo. Sabihin, natapos niyang gawain dun sa cross, nakita natin, 9 plus 1, may bonus pang isa, peace with God, lahat ng iyon, doon sa cross nangyari. So ang mga mananampalataya ay tinawag upang mamuhay sa katotohanan ng natapos na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng paglakad ng may kalayaan, tagumpay at kumpiyansa. Sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay tinubos, pinawalang sala, at binigyan ng daan patungo sa Diyos. John chapter 14 verse 6. The way, the truth, and the life, ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabay niyo patnubay sa pag-aaral na ito. Salamat sa Panginoong Hesukristo. Salamat sa natapos niyang gawain dun sa cross na nagbigay kadahilanan para kami ay maligtas. Tunay na ang lahat ng ito ay galing sa inyo, plano po ninyo ito, ginawa po ninyo ito. At kami ay recipient lamang po ng biyaya na kaloob ninyo. Maraming salamat po. Nawa, may pamuhay po namin ito. Hindi lamang ito basta pananalita na tetelestai. Hindi lamang ito basta pananalita na it is finished or paid in full. Dalangin namin, Panginoon, magkaroon ng aplikasyon sa amin yung natapos na gawain ng aming Panginoong Hesukristo, na kung saan yung kasalanan na pinagbayaran niya ay magkaroon ng personal na pamumuhay sa amin. Na kami, bagamat nagkakasala, ay hindi mamumuhay sa kasalanan. At patuloy na humingi po kami ng gabay sa inyo at patnubay sa bagay po na ito. Maraming salamat po sa inyo pong mga salita. Gabay po ninyo ang aming dalangin at patnubay sa bawat isa na nakikinig. Sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi. Balik po tayo kay Brother FJ. Salamat po, Pastor. At ngayon po ay dako po tayo sa ating prayer items na kung saan po ay ating ipapanalangin po ang mga prayer request po ng ating mga kapatiran po. At nawa ito po ay naisasama natin sa ating personal prayer time kung kailan po kayo nananalangin. At dako na lamang po tayo sa additional prayer request. Sa ating pong additional prayer request, we pray po for Sister Michelle Gadi, complete healing sa kanya pong gallstones and myoma operation, wisdom and patience, daily provision and provision po para sa kanyang full abdomen ultrasound. Sa kanya pong PET scan, ito po ay nagkakahalaga po ng 55,000 pesos. Dalangin din po natin ang kanya pong healing, endurance from pain, Tita Dolores healing from swollen knees, foot, and overall health, salvation and God's will for Raquel Theodoro with stage 4 cancer. Dalangin din po natin ng students working to put Jesus first, good internet connection, students' favorable grades, protection from worldliness, safety and protection every day, and to be a witness for Jesus
wisdom for thesis, exams, and ACADS. Kay Sister May po, dalangin po natin ng parents and family's health and protection, ang kanyang pong check-ups, provision, spiritual growth po para sa kanya and sa kanya pong family, salvation of unsaved loved ones, especially po sa kanyang mga pamangkin, kay AA, kay Jared, kay Keziah, kay Numi, kay Chloe, kay Zachary, kay PB and Luis, dalangin din po natin ng spiritual growth po nila. Kay AA naman is provision for medicine. Ito po ay nagkakahalaga ng 22,000 every 3 months. Kay Sister May, dalangin natin ng kanyang good health, provision para sa PT, healing from constant headache, strength and wisdom for work and ministry, deliverance from sin, self-discipline, unspoken request, mama's blood sugar to be normal, God's control po over sa kanyang papa's heart condition and protection and safety every time he will go out. Kay Sister Mars po, dalangin natin ng good health, healing, recovery from high blood pressure, healing po para sa kanyang mother. Complete healing din po para po kay Pastor Nardo, high blood, diabetes, heart condition, acidity, kidney, and no complications and complete healing. Kanya pong asthma, enough sleep and rest, normal creatinine level, effectivity of medicine, financial provision for laboratory and other expenses, check-ups, medicines, God's grace and endurance, eye condition, UTI, fast healing and recovery, and nawawala pong complication from the recent operation. And normal BP po. Dalangin din po natin ang healing and spiritual revival for Chris Roque. Pastor Wally po, dalangin po natin ang follow-up for the youth, heavenly wisdom in leading MBC. Pastor Wally and Sister Bea, good health, safety and protection, strength and wisdom in preparing a message. Healing for Kali. So, Sister Lady po, we pray for the safety and strength for work, church attendance, healing for Isla from hope and codes, God's blessing every Sunday worship service, Pastor Nardo, Pastor Wally, Sister May, Sister Michelle, Sister Jem, and preaching and Sunday school teaching. Faithful attendance of MBC members every Sunday and Wednesday prayer meeting and fellowships to be on time. Revival of outreach in Sister Michelle and Sister May's place every Sunday afternoon and continuous outreach every Saturday. Dalangin din po natin sila Brother Nelson, Brother Jonathan Manalang, Brother Lau, Brother Edmond, Sister May, Brother David, and Brother Daniel. Safe driving every day, provision and right place for MBC's building project and proposed fundraising project. Sa BBCF po, kaila Pastor Telan Church, we pray po for the spiritual growth, heart to be submissive to God, and sa kanila pong pastor, unity for the whole church, grace and strength for their pastor and wife, la Pastor Dennis Di Mata po and Shirley. Dalangin niyo po sa akin ang patuloy po na provision po ng Panginoon, protection, wisdom and guidance every day, God's will for schooling, family salvation po, especially po para sa aking mama and mga kapatid po, kila Tito, Lolo and Lola. Kay Martha Faith, dalangin po natin ang wisdom of God and leading for the future, grace and love for Christ, to follow Him especially in difficulties, daily provision and for schooling po, para po sa kanya and kay Brother JR, God's will for JR para po sa kanyang college. Assurance of salvation to follow up kay Angela, kay Cheska, kay Renaline, kay Jessica, kay Josh, and everyone po na naging involved sa one-day camp last June 14 to 15. Sa mga inactive members po, dalangin po natin ang kanila pong spiritual revival, church attendance and deliverance from sin, spiritual growth and ministry involvement po for newly baptized members, kila Brother Edward Gadi, Brother Lawrence Pangilinan, Sister Luis Gangat, and Sister Ina Kakatian. And dalangin din po natin ng spiritual growth and maturity of the young adult and young people, joy in serving Jesus, grace and wisdom to contend for the faith and to stand for what is true in the Bible,
wisdom and encouragement to study, learn, and obey God's word, to love the Lord our God with all our heart, soul, mind, and strength. Kay Sister Menchi po, we pray for healing po from ear infection, provision and effectivity of medicines. Sa kanya pong mother, kay Marina Duyugan, we pray for healing from heart enlargement, effectiveness of medicine, at sa kanya pong upcoming eye operation, healing from sickness po, ubo at sipon. Dalangin din po natin ang doktor po na titingin po, financial support, faith and strength, follow-up and assurance of salvation of those who accepted Jesus last February 25 sa Bible study po. Kay Rain, kay Rafa, kay Russell, and Marcus. Sa brother-in-law po niya, we pray for healing po kay Michael Cushion, healing from condition sa puso. Sana po ay pagkalooban siya ng Panginoon para sa kanya pong bypass operation, financial support, faith, and strength. Dalangin din po natin si Deacon Eddie sa kanya pong leg problem. Praise God po. At patuloy natin ipanalangin ang kanya pong recovery sa kanyang leg po. Kay Brother Edmond Guevara, we pray po for spiritual revival for the whole family and open Bible study kay Brian and Keisha Seashore sa kanila pong family. Kay Brother CJ, spiritual revival. Kay Nayfelia Butin po, healing from high cholesterol and high blood sugar, provision po na kanyang kailangan po, guidance, upcoming eye operation soon, lab test and x-ray result. Dalangin po natin ng favorable result. Kay Brother Daniel Abutin po, we pray for provision, strength, continuous and healing from GERD and high BP and cholesterol. Dalangin din po natin ng healing, grace, and provision for Sister Cecil Balahadia from breast cancer. Ito po ay wife po ni Pastor Bartz Balahadia. Complete healing for Nanay Rosalia Ganaden. Ito po ay mother of Sister Marie Manalang. Complete healing din po for Sister Marie Manalang from LBM and to have a check-up soon. God's wisdom po, creativity, spiritual readiness, and joy in serving Jesus for junior church teachers. Patuloy niyo po kaming idalangin. Kasama ko po si Brother JR and Brother Stephen at mga assistant po. We pray din po for the young adults officers. Kanila pong president ay si Brother David po. Kanila pong vice president si Sister Mariel. Ang kanila pong secretary ay si Sister Ina. Ang kanila pong treasurer ay si Sister DJ po. And young people's president, si Brother JR po. Ang vice and secretary po si Sister Martha Faith. Ang treasurer po ay si Sister Dian. Dalangin po natin ng spiritual growth, good testimony, and attendance in all services and fellowship, love for God and for His people, to put Jesus first and a heart to serve. Kay Mrs. Hilda Valencia po, ito po ay ma'am po ni Sister Gina. Dalangin po natin ang kanila pong continuous healing para po sa kanyang mother and recovery from operation. Dalangin natin ng strength for Sister Gina po as she takes care of her and financial provision po na kanilang kailangan. Kay Claude po, hindi ko po sure kung babae po siya or lalaki. And dalangin po natin ang pray for healing po, provision currently in the hospital. Dalangin po natin also yung comfort po. And Plum Blinders College and Young Professional Camp, striving together for the faith of the gospel. Ito po ay makikita sa Philippians chapter 1 verse 27. Ito po ay sa April 2 po. Bukas po, April 2 to 4, 2026. Ito po ay sa IRR, YC James Yan Center, Bigato, Silang, Cavite. Ito po ay 3,200 po sa fee. And 3,000 naman po kapag walang t-shirt. Ready hearts and to follow the Lord. I think po, si Sister May lang po ang kasama. So, let's pray po for Sister May sa kanya pong pagsama po sa camp. And Plum Blinders Teen Camp. So, kung narinig nyo po nung announce ni Pastor last Sunday, dito po ata babawi ang church. And mas okay po na makapag-ipon po tayo for camp po. And masaya po na maka-join po sa mga camps. Especially ngayon pong bakasyon. And striving together of the faith of the gospel, same lang po, ito po ay sa May 18 to 20
2026. Ito po ay sa Semi-World Family Camp, Mexico, Pampanga po. Nagkakahalaga po ito ng 1,700. And ready hearts to follow the Lord and willingness po to attend or to join. Sa June 12 to 13 naman po, ito po ay holiday. I think Friday night po hanggang Saturday. MBC Church Camp. Other details to be announced. And please pray for the venue, provision, program, leaders, and messages. So, nung Sunday po na-announce po ni Deacon Eddie po and ni Pastor Wally na kailangan po natin mag-ipon and magbigay po sa mga naka-assign po para po tayo ay makaipon hanggang June po. Provision po, so patuloy po natin ipanalangin ang event po and dalangin natin na makasama po ang bawat miyembro ng church po. Messages, lesson po na ating po matututunan and also fellowship po na mas mag-grow po ang ating relationship po sa Panginoon at sa bawat isa. Sa other prayer request po kay Sister Liza, dalangin po natin ang kids ministry, wisdom and good health, God's provision for Zeki schooling po sa SPED. Dalangin din po natin ang God's provision for Vivian and Eunice schooling, Tatay Ding salvation and good health, and healing na rin po. Spiritual revival and healing for Rodney Adina from mild stroke. Yan na po. Ayan. So, wala na po. Ayan po ang ating mga prayer requests. At inaanyayahan po namin ang bawat isa. Tayo po ay, kung kaya po, mag-join po tayo sa Zoom tuwing prayer meeting po sa araw po ng Wednesday at 6:30 p.m. At sa ating pong closing prayer, si Pastor Wally po. At sa ating pong closing song, tawagin ko po si Brother JR. Salamat po at muli mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin. Thank you, Brother FJ. At tayo po'y dumako na sa ating closing song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya't ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, muli ang aming pasasalamat sa inyong gabay patnubay sa midweek service na ito, ang prayer meeting ng Milagrosa Baptist Church. Salamat po sa mga pag-aawitan sa fellowship through online at sa inyo pong mga salita na nahayag. Dalangin namin, patuloy na may pamuhay namin ang katotohanang matatagpuan lamang sa inyo pong salita. Aming dinudulog po sa inyo, nilalapit ang mga nasa prayer list items po namin at maging ang mga heart's desires at maging ang mga nilalaman ng puso, isipan ng bawat isa. Dalangin namin ang inyong pagtugon po dito ng ayon sa inyong kalooban, ayon po sa inyong kaparaanan, para po sa inyo pong kaluwalhatian. Papuri po sa inyo sa lahat ng ito. Dalangin din namin ang inyong gabay sa gabing ito ng aming pagtulog at kinabukasan muli patnubayan nyo kami at patuloy na gabayan nyo po kami patungo po sa inyo pong kalooban, sa direksyon na ninanais nyo po para sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, pasasalamat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you po. FJ, Sis May. JR, thank you. Wala. Chi, J. Hello. Tita Marie. Thank you po. Thank you po sa inyo lahat. Thank you po. Thank you po.